What is up mga ka-bike bros? Kayo ba'y naghahanap ng bagong helmet na magaan, may premium features at hindi masakit sa bulsa? Baka ito nang hinahanap nyo. I-review natin for today's video ay itong P2R road bike helmet. So tara, samahan nyo ako. Check natin yung specs ng helmet na to. Itong helmet na to, P2R, ang specific model niya ay PBH108 helmet. So magsimula tayo sa material na ginamit sa helmet na to. Ayon sa manufacturer, ang material na ginamit sa helmet na to, EPS foam. Usual naman yan sa mga helmet. Napakaganda ng quality ng EPS foam niya sa loob, no? Compact siya. Siksik na siksik yung EPS foam niya. Sa labas naman, meron siyang tinatawag na polycarbonate liner. So yan yung pinaka-liner sa labas. So ang kinagustuhan ko dito sa helmet na to mga ka-bike bros, kasi itong front part niya dito ay covered na din ng PC shell. So may ibang helmet kasi na itong pinakalip ng helmet hindi pa siya covered ng PC shell. So exposed pa yung EPS foam. So dito sa helmet na to, kung makikita nyo, yan, covered na siya. So napakaganda. Usually yan sa mga premium helmets, ganyan na yung feature. Then pagdating naman sa color mga ka-bike bros, ito namang in-order natin na helmet, ang color nito ay desert white. Premium, then matte yung color. At pwede pa kayong pumili sa 10 kulay mga ka-bike bros kung ano yung trip nyong kulay. Then pagdating naman sa design ng helmet, kung mapapansin nyo dito, may nakalagay dito yung branding nila. Yan, yung P2R. Napakaganda din ng pagkakalagay nila mga ka-bike bros. Yan, no? Napaka-minimalist lang. Bumagay siya dun sa shape ng helmet. Then dito naman sa harap, kung mapapansin nyo dyan, may maliit silang logo from P2R, diba? Napakaganda, napakalinis lang, yan o. Then sa likod naman ng helmet, kung mapapansin nyo, nakasulat Path to Ride, yan o. Diba? How about yung ventilation ng helmet na to? Meron siyang 21 vent holes, yan. Paikot yan sa buong helmet. So, ang dami niyang butas guys, ang dami niyang vent holes. Napakalamig suotin na ito sa ulo. Makakatulong yan, no, para hindi masyadong mainit gamitin, mas komportable pa nagra-rides tayo. How about yung comfort features ng helmet na to? So, itong helmet na to, yung paddings nito sa loob guys, yan, may kita nyo, Coolmax padding na siya, no? Yung Coolmax padding mga ka-bike bros, nakakatulong siya na yung pawis natin, no, hindi siya mangangamoy at syempre mas madaling mag-evaporate. So, hindi siya ganun nag-a-absorb ng pawis. So, natutuyo agad yung pawis natin pag Coolmax yung padding na ginagamit sa mga helmet. Then, dito naman sa chin, sa bandang sa chin strap, yan, may paddings din. Tinignan ko yung materials, mukhang Coolmax din naman yung ginamit dito. So, pagdating naman sa fit and adjustment ng helmet na to mga ka-bike bros, meron siya dito multi-directional pa din. Common lang, no, na fit adjustment dito sa likod. So, yan. Iniikot lang din siya mga ka-bike bros. So, napaka-basic lang din. Higpit, luluwag pagka sinuot mo siya. So yan. So yan. Napakaganda ng fitting niya guys. Mararamdaman mo yung buong ulo mo. Talagang nag-fit yung helmet sa buong ulo mo. Mararamdaman mo talaga mga ka-bike bros. Yan. Ganda. So multi-directional na siya mga ka-bike bros. Tapos pagdating naman dito sa locking mechanism niya, naka-feedlock na siya. Magnetic feedlock system. So magnetic na lang. Quick release. Napakabilis. Diba? So, ang gusto ko dito sa magnetic feedlock, although old version na siya ng mga magnetic quick release lock ng mga helmet, lightweight kasi itong classic magnetic feedlock na to. Compared sa mga newer model ng mga magnetic lock ng mga helmet, medyo maganda nga yung features din nila, pero medyo mabigat, additional weight. Pero itong classic feedlock system, magaan kasi siya. So yun, okay naman, well secured. Pagdating naman sa straps mga ka-bike bros, napakaganda din ng straps ng helmet na to. Kung may kita nyo dito, meron siyang special webbing na straps dito. Compared sa mga ordinary helmets, napakaganda nung webbing niya dito. So hindi siya tumatama sa tenga natin mga ka-bike bros, no? So ma-avoid yung friction dito tsaka discomfort sa bandang area ng tenga natin. So yan, napakaganda ng straps niya, mapapansin nyo. Tapos yung kulay din, nakaano din siya, no, desert white din. Nakakadagdag din siya sa aesthetic, no, sa total aesthetic ng helmet, yung kulay ng straps. So premium na premium din yung datingan, yan. At syempre mahalaga mga ka-bike bros yung bigat ng helmet na to. So yung weight ng helmet na to, ito kasing binili natin, medium size siya. Ang medium size is around 220 grams. Kada sizes tumataas siya ng 10 grams. So yung small ay 210 grams. So yung sa atin is around 220 grams lang. So magaan na yun mga ka-bike bro, lalo na naka-feedlock system na siya. Pag umorder din kayo nito mga ka-bike bros, meron din kayong options kung
MIPS or non-MIPS. So, meron siyang MIPS version which is mas pricier lang ng konti. Kung gusto nyo ng additional safety features, so piliin nyo yung MIPS version, napakaganda din nun. Pero ito kasing nabili natin mga ka-bike bros ay yung non-MIPS version nila. Pero okay na din pag tinignan ko, napaka solid, tsaka mukhang safe na din sa ulo. Kahit na non-MIPS version siya. Kasi may kita mo naman sa build ng pinaka-helmet. So, how about mga ka-bike bros yung safety certification ng helmet na to? Upon research, Intertech certified siya sa safety standards, and number 7 ng P2R helmet sa Virginia Tech. Nagsicertified nung safetyness ng mga helmet. So, number 7 tong P2R. Paka-solid, no? Yung safety features nito, hindi ka din bibitinin. Siyempre, punta na tayo sa price mga ka-bike bro. So, magkano ba yung helmet na to? So, nakuha natin to online sa Lazada, around 2,200 pesos. With all of that features sa helmet na to, no? Sulit na yon para sa akin, yung 2,200 pesos na value nitong helmet na to mga ka-bike bros. Kasi napakaangas, napaka-porma din talaga mga ka-bike bros. Yan, oh. Nakikita nyo. So, kung interested kayo sa helmet na to, lalagay ko naman yung link dyan sa description below. Click nyo lang mga ka-bike bros kung gusto nyo rin bumili ng helmet na to. So, anong final verdict natin sa helmet na to? Sa presyong 2,200, masasabi kong sulit na itong road bike helmet na to. Kasi nakuha na natin yung mga premium features tulad ng feedlock system, magandang ventilation like Coolmax, then may option din tayo ng MIPS at non-MIPS version. Kaya kung naghahanap kayo ng helmet na may magandang balance ng comfort, safety, at syempre yung style, na hindi gumagastos ng sobra, isa ito sa mga dapat nyo i-consider. Para sa akin, malaking thumbs up para sa P2R road bike helmet. At yan mga ka-bike bros, kung nagustuhan nyo yung review natin dito sa P2R PBH108 model na helmet, na bike helmet, please don't forget to follow, like, and subscribe sa ating channel mga ka-bike bros. Syempre para sa mga future cycling vlogs and reviews din natin. At yan mga ka-bike bros, always ride safe sa inyong lahat at kita-kit sa next video natin. Peace out!